Hi, good evening to everyone. Welcome to my vlog. This is Super Mara. Welcome po sa aking YouTube account. Sana po mag-subscribe, like, and share po tayo. And definitely po talaga namang lahat po ng pwede kong ma-share, lahat po ng pwede nating matutunan ay ilalagay ko po dito sa aking vlog. Ito po yung kauna-unahan na ako po ay magkakaroon ng personal vlog. Lahat po ng pwede nating maipakita tulad ng sinabi ko kanina na kung saan talagang yung sharing po na gagawin natin para sa magandang pakiramdam ng bawat Pilipino at para sa mga Pilipino sa buong mundo. Ako po ang magla-live in 2 minutes sa aking Facebook account at syempre muli po na binabati ko ang mga kababayan natin sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang lugar. Kamusta na po kayo ngayon na nararanasan po natin ang iba't ibang klaseng krisis? Pero alam ko, ang mga Pilipino naman talagang lumalaban araw-araw sa buhay. At deserve po natin na maging masaya naman sa kahit na maliit na paraan na alam po natin. So, sana po palagi po ninyong subaybayan ang aking Super Mara vlog. Dito po talagang papakita ko yung katotohanan na kailangan malaman po ng lahat ng Pilipino. Ano ba talaga yung pinagdaraanan ng isang Pilipino sa kanyang buhay? Syempre proud po ako dahil tayo po ay kilalang talented sa buong mundo. Kaya naman sana mapabilang po ako sa mga kaibigan po natin na vlogger, yung mga content creator na alam po ninyo sa totoo lang, natutunan ko po na ma-appreciate ang iba't ibang klaseng content ng ating mga vlogger. Maliit man siya, ginagastusan man o hindi, pero alam po ninyo yung pagsuporta, pag binibigay mo talaga sa kapwa natin, talagang malaking bagay. At the same time po, yung mga content creator po natin ay binagbibigay po talaga ng magandang pananaw sa buhay. Nawawala po yung stress ko. Actually, ako po isa sa mga supporter ng mga content creator natin. Lalo na po yung mga Pilipino na talagang kahit nasa dagat sila, nasa bahay lang sila, nasa bundok sila, nasa ibang bansa sila, sinusuportahan ko po lahat ng iyan. So, eto na po, malapit na po akong mag-live sa aking Facebook account. Ayan, so mag-uumpisa na po. Nako, welcome po ngayon sa aking Super Mara vlog at sa aking Facebook account. Ayan, mag-uumpisa na. Hello! Kamusta na po kayong lahat? Magandang gabi po sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Kamusta na po kayong lahat? Ito po ang kauna-unahan na ako po ay magbibigay ng live sa aking Facebook account. Talaga pong inumpisahan ko siya ng 7:07 p.m. Dahil nga sabi ko, kailangan umpisahan po natin on time ang ating live ngayong gabi. Siyempre, masaya po akong ibalita sa inyo na ang sarap sa feeling kapag magaan po yung ating isip, ating damdamin. Kahit na ano pang nangyayari sa ating kapaligiran ngayon, yung sitwasyon po natin sa ating bansa at sa buong mundo, hindi po tayo dapat mawala ng pag-asa. Nako, hindi tayo masyadong seryoso ngayong gabi, dahil tulad nga po ng aking nabanggit, ako po ay narito para lang maramdaman po ng Manileño. Hindi lang sa Maynila, lahat po ng mga senior citizen na talaga namang minahal po natin ng buong buo nang wala pong pag-aalinlangan. Gusto ko pong maramdaman ninyo na ito po yung pagkakataon na siguro ibigay naman natin yung konting sharing po natin sa bawat isa. Malaking bagay po kasi na alam po ninyo, yung alam mong may nagsusuporta sa'yo, meron po tayong nakikitang kabutihan sa kabila po ng maraming nangyayari. So, nandito po ako ngayon sa aking Facebook account live para sagutin ang mga katanungan ng ating mga kababayan. Hindi po ito mahiwagang tanong ha. Ito po yung mga simpleng katanungan na gusto pong malaman ng ating mga kababayan. Ano na ba nangyari kay Super Mara after election? Ano na ba yung ginagawa niya ngayon? Kamusta naman yung kanyang mga pinagkakaabalahan? At siya ba talaga ay muli nating makikita sa lansangan, sa labas, di ba? So, ito po yung mga katanungan na marami, although may mga personal questions, inipon ko lang po ito, actually talagang sinamarize ko lang. Kasi baka hindi ko lahat masagot sa isang live lamang. So, ayan, i-welcome po natin, ayan, magsasalamin muna po ako I-welcome po natin si Prince Nick
Rojas, magandang gabi sa'yo. At kay Ani Sipcon, hello, magandang gabi sa'yo, Ani. Syempre, thank you so much ha. Talaga naman isa kayo sa mga nangunguna na talagang nagbigay ng heart sign dito sa aking Facebook Live. Syempre, ito po magsasalamin lang po ako kapag meron po mga katanungan online para sa ating mga kababayan na naka-online po. Pwede po kayo magbigay ng katanungan sa akin. Pipilitin ko pong sagutin for as long as hindi po love life ang tanong. Ako naman po talagang totoo lamang sa aking kasagutan dahil gusto ko lang naman ma-share po sa inyo yung talagang ano bang ginagawa natin ngayon, ano ba pinagkakaabalahan sa dami na nangyari. Paano ba natin nilalabanan yung sitwasyon natin ngayon? Unang-una po, dito, inipon ko po yung mga tanong, marami po yan. So, sinamarize ko lang yung iba. Ang tanong kaagad ng ating mga kababayan, kamusta na si Super Mara? Hi, Rashid Kashi. Hello, magandang gabi. Siguro ko ako po tatanungin ninyo, maswerte pa rin po. Maswerte pa rin dahil ang Panginoong Diyos ay hindi po tayo pinababayaan. Siyempre, may mga pinagdaanan din po tayo na hindi ko na po siguro ibibigay yung detalye sapagkat yung ibang bagay ay medyo pribado po para sa aking pamilya. Pero lahat po tayo siguro may pinagdaanan. Kahit na before, during, and right after election, and even now, lahat po tayo mayroong mga pinagdadaanan. Pero isa lang po masasabi ko, ang Panginoong Diyos ay hindi po natutulog. Nandyan po siya palagi para sa atin. Gabayan tayo, tulungan po tayo, at bigyan tayo ng tamang daan para naman mabigyan tayo ng pag-asa pa at mas maliwanag na kasagutan dun sa mga katanungan natin. Syempre, ito buhay na buhay pa rin at talaga namang patuloy po yung ating ginagampanan. Syempre sa aking mga anak, sa pamilya, pinipilit ko po na yung ilang taon na hindi ko po naibigay na oras sa kanila ay maibigay ko po habang sila po ay nandito. Kasi alam nyo, ang bilis lang ng buhay natin, parang sa isang iglap, ang dami pwedeng magbago. Kaya isa yan siguro sa mga pinasasalamatan ko, pinagpapasalamat ko sa Panginoong Diyos dahil sa kabila po ng mga pagsubok na pinagdaanan ko po at pinagdaanan ng mga ibang kababayan natin, nandito pa rin tayo nakangiti. Alam niyo po yun, yung masaya pa rin, tanggap natin ang lahat. At the same time, naghahanap pa rin tayo nung talagang pwede nating magawa para sa iba. Magandang gabi, syempre, welcome kay Ricardo Pineda, Amading, Fernando, at Marisa Mangubat. Magandang gabi from Lipa City. Hello, magandang gabi po at talagang thank you so much dahil nandito po kayo para suportahan ako. Number 1, ako po ay maraming pinagkakaabalahan. Syempre, bilang nanay, alam nyo naman, busy sa mga kids. Bilang ako naman po ay may responsibilidad. Syempre, ginagampanan din po natin yan. Hanggat maaari, bibigyan po natin ng oras yung pamilya. At syempre, ating Panginoon, talagang everyday naman yung panalangin natin, lagi nandyan. Ano pa yung mga pinagkakabalaan ko? Actually, hindi po ako talaga yung sobrang pahinga. Pero kahit pa paano, hindi na ako nagmamadali katulad ng dati. Lalo na nung lumalabas ako. Medyo mas nagkaroon po ako talaga ng oras sa sarili, sa aking mga anak. At mas nagagawa ko na po yung maraming bagay na hindi ko po nagawa noon. Pero ang isa lang ang namimiss ko talaga, yung lumalabas araw-araw kasama yung aking team, yung mga nag-support po sa atin, yung talaga namang kahit inaantok na, Diyos ko, talagang puyat-puyat, talagang andun, bumabangon, alas 5 pa lang. Yun yung mga bagay na namimiss ko na I'm sure yung mga kasamahan po natin ay namimiss din nila. Yung wag po kayo mag-alala, sa proper time at tamang panahon, mangyayari po muling yan. Ngayon, ito po, maraming mga katanungan. Ano daw yung naging sandata ko para maging matatag? Diba? Ano yung mga natutunan ko during election and after election? Ano naman yung mga leksyon na natutunan ko? Ano masasabi ko sa mga tao? Isa-isahin po natin. Unang-una, siguro maswerte lang po ako kasi talagang medyo matatag ako. Mahirap pong gibain yung damdamin ko eh. Mahirap ako bigyan ng yung bang dahilan na sumuko. Hindi po ako ganun. Kasi naniniwala ako sa bawat pagising po natin sa umaga at binibigyan pa tayo ng panibagong araw. Yun yung
isang bagay na magpapatatag sa atin na, ay, kaya natin to. Kasi nagising nga tayo eh, di ba? Binigyan tayo ng another chance. So, wag natin sayangin. Syempre, bukod sa family, yung mga tao po na gusto kong tulungan, ang isa sa mga nagbibigay po ng katatagan sa aking kalooban. Yun po talaga ang totoo. Ngayon, maikwento ko lang, nung mga time na lumalabas po ako, lalo na po sa Maynila, kasi bago po yung paglabas ko sa mga probinsya during po nung time na online registration na pagtulong po natin sa mga senior citizen, talaga namang binigay ko lang po yun bilang isang tao, yung pagtulong. Wala po akong hiningin kapalit, wala po akong inisip na anuman na sana ibalik sa akin ito, sana makita na, hindi po. Ang gusto ko lang sa bawat pagbaba ko po at bawat pagbibigay ng pagmamahal, ng tunay na pagmamahal sa taong bayan, ang gusto ko pong maramdaman nila may pag-asa tayo at pwede tayong magtulungan. Nasa posisyon man tayo o wala. Yun po yung gusto kong maramdaman. Yung hindi po dahil meron tayong personal intention. Hindi naman lahat ng tumutulong gustong pumasok sa politika. Ako po talaga, sa una, hindi po yun talaga yung hangad ko. Siguro marahil na itulak lang po ng mga kababayan natin na naniniwala po sa akin, talagang ganun kailangan subukan pa rin po natin kung sa anong paraan. Pagdating naman po sa siguro aral or lesson na natutunan ko, maraming bagay po ang natutunan ko talaga. Siguro, sabi nga nila, minsan bibigyan ka ng hard time para malaman mo yung katotohanan, malaman mo yung nangyayari. Pero sa akin po talaga, siguro, kulang lang po siguro tayo sa tamang impormasyon. Nandoon po buksan natin yung ating mata at puso. Hindi lang po yung makikinabang tayo saka lang natin imumulat yung mata natin. Hindi po. Kailangan buksan natin yung puso natin at yung tunay na damdamin po talaga natin para sa mga kababayan po natin, lalo na po sa pagtulong. Talagang wag po tayo mag-expect anything in return. Mas maganda po kasi tayo yung nagbibigay kaysa tayo po yung umaasa na ibabalik sa atin lahat. Marami po ako natutunan yung sakripisyo talaga palang totoo po na sa pagtulong natin kadalasan po na kailangan meron tayong i-give up ng mga bagay. Ako po nung ginawa ko po yan, hindi ko po inisip na merong manghihimasok sa buhay ko, meron pong mga maninira din, pero hindi po ako naging mahina sapagkat ang naging focus ko talaga paano ko po magagampanan na makatulong talaga sa mga kababayan natin. At the same time, marami po akong taong mga nakilala, iba-iba po talaga. Most of the time, everyday na paglabas ko, marami po ako natututunan. Uuwi po ako sa bahay, ang palagi ko pong sinasabi sa aking sarili ay napakaswerte ko pala talaga. Anyway, magandang gabi Corazon Santos, hello. Jeline Domingo, Yoli Lopez, hello, magandang gabi po. Thank you so much sa pagtutok po at pagbigay ng heart sign sa aking live. Ang tao po iba-iba Pero siguro kung meron kang isang damdamin para sa kapwa mo, yun yung pangunawa na ibibigay po natin sa kanila. Hindi naman lahat ng tao meron na kaagad na magandang kaisipan sa bawat isa. Meron din pong tao na bibigyan ka talaga ng pag-asa. Meron din pong mga kababayan po natin na negatibo kaagad yung sasabihin. Pero alam nyo, kahit po ganun yun, pag sinabi mo yung salita na gusto ko po kayong tulungan, sana nandito po tayo sa bawat isa. Alam niyo, nagbabago po yung kanilang pananaw. Siguro talagang kailangan lang po natin iparamdam sa bawat isa na meron pong pag-asa at hindi po tayo dapat mawala ng pag-asa. Ayan. Magandang gabi, Eric Diego. Hello, magandang gabi sa iyo. So, syempre, para mabasa ko, babasahin ko na mas malinaw. Kailangan ko ng salamin. Ano pa yung maraming tanong? Pagdating sa personal, syempre, okay po ako, in good health, thank God, in good health po. Okay naman po ako, talagang medyo mas kailangan ko lang mag-lose ng weight kasi medyo nagkaroon tayo ng hormonal imbalance. Pero talaga na ma-manage naman po natin, proper diet lang.
At syempre, maaga matulog, iwasan yung pagpupuyat, iwasan yung pag-iisip. Siguro mag-isip ka sandali lang, pero wag mo nang dibdibin hanggang gabi. Hello, magandang gabi, Pins Jose. Garden Stephanie, Cap Ken Heresa, hello, magandang gabi po sa inyo. Ang sikreto ko lang, bago matulog, iniiwasan ko na pong mag-isip. Pahinga na, ito na po yung oras na, okay, kailangan ko na magpahinga. Manonood ako ng vlog. Kasi ano po ako talaga, number 1 supporter ako ng mga content creator. Kasi natutuwa po ako na iba-iba po yung way nila para ma-share yung kanilang buhay, ma-share po yung kanilang experiences. Nakakatuwa kasi hindi lang basta mag-share lang, pero marami tayong matututunan, ano? Kaya thank you sa ating mga content creator. Kayo talaga yung naging aking inspiration. Hello, Romeo Gile. Hello, magandang gabi sa'yo. Naku, may nangungulit sa akin dito. Pero, ano pa ba? Marami ako natutunan. Alam niyo po yun. Kahit anong galit ng tao, pag pinakita mo yung pagmamahal mo sa kanya, ay talagang gumagaan po yung kanyang damdamin. Prince Nick Rojas, hello, magandang gabi. Sabi nga, tinatanong pa po ako ng ating mga followers, yung mga supporters po natin, kung ano raw po ba yung mga plano ko. Yan, binanggit ko na number 1, mag-lose ng weight kasi para sa health concern po natin. Lalo na po sa mga kababaihan na 40 years old pataas, talagang may mararamdaman kayo kaunting pagbabago, nothing to worry, except lang kung talagang merong nararamdaman kailangan magpa-check up. So, yung hormonal imbalance naman po na binanggit ko ay, ito po ay normal na nararanasan ng babae. Lalo na ako po, nasa late 40s na ako. Hindi ko na maitatago yung edad ko. Pero talagang kahit ako, naku-culture shock ako sa katawan ko na, ganito pala. Kahit pala sabihin mong sobrang kumakain ka ng healthy, yung katawan mo kailangan ng talagang pahinga. Kailangan ng stress-free. Kailangan meron kang ibang outlet na pagkakaabalahan. Yung hindi lang yung puro trabaho, tapos may stress ka. So, kailangan natin ng outlet. So, sa mga kababaihan dyan, kung nakikinig kayong lahat, ang paraan para malagpasan natin yung hormonal imbalance, kumain ng tama. Ang narinig ko po sa isang doktor, kumain daw tayo ng soybean, ng tofu, yung bean sprout, yung toge na tinatawag, at syempre, yung vitamins, huwag kalimutan, exercise, di ba? Positive na pananaw at tamang pahinga. Yun yung mga plano ko. At the same time, talagang yung pagtulong po ay gusto ko magampanan pa rin. Nag-iisip lang po ng tamang paraan at tamang way na ito po ay maibigay natin sa ating mga kababayan. Talagang ano po yan, talagang hindi na po maaalis sa akin yan dahil yan naman po talaga yung number 1 sa akin. Sabi rito, meron pong nagtanong kung meron pa raw akong balak na tumakbo sa susunod na eleksyon. Ayan, ang haba-haba ng tanong. Sa totoo lang, pagdating po sa politika, lalo na kung mga pagtakbo, hanggat maaari, wala pa ho sa isip ko talaga. Kasi ang mahalaga po siguro ma-survive natin yung nangyayari sa atin ngayon. Lalo na ang taas ng bilihin, ang taas ng gasolina. Parang ang dami pong mga tao na hirap din, hirap mag-budget. Lalo na kung walang iba-budget. So, pagdating po sa pagtakbo, hindi ko pa po yan masasagot. Pero in God's time, in His time, at the proper time, at the proper place, siguro masasabi ko kung ano. Pero sa ngayon, wala po sa isip ko yan. Ang gusto ko po magampanan muli yung pagtulong ko sa anumang paraan o paanong paraan, ito po ay talagang gagampanan ko. So sa mga supporters natin dyan, sa mga followers natin, sana pag bumaba ako, samahan ninyo ako muli na tumulong sa ating mga kababayan. Ito naman, ang next question is, nung time daw na maraming sumasama sa aking mga leaders at mga supporters, ano raw masasabi ko dun sa talagang na naging loyal at talaga namang sinamahan ako all throughout hanggang sa huli. Isa lang po masasabi ko, maraming salamat sapagkat hindi po ninyo ako iniwanan. Another question, ano naman daw masasabi ko doon sa mga taong gumamit sa akin at nagtaksil sa akin. Mas magandang pakinggan yung pagtaksil. Nakakalungkot kasi nangyari pa rin, na meron pa rin. Pero
sana lang po, ang hinihiling ko lang, sana makita nila yung katotohanan sa ginawa po natin, yung ating talagang magandang intention para sa pagpasok ko po sa politika. Pero hindi na ako galit, kaya lang, siguro mas pag-aralan po natin yung sarili natin. Ano po, kung talagang yung sasama tayo sa isang politiko, talaga bang tutulong tayo? O baka naman mauuna pa kayong gumamit sa politiko. So, syempre, siguro, wag lang yung basta pumasok sa politics para makisawsaw. Siguro, tignan din po ninyo yung damdamin ninyo. Kasi alam po ninyo, pag wala tayong damdamin para sa magandang bagay, wala po talagang pupuntahan. Okay, kay First Odi Acuña, hello! Magandang gabi. Oh, shout out daw, sabi ni Romeo, sa lahat ng ating mga supporters na nandito. Excuse me po. Kay Miss Ann Aredese ba to? Aredese, hello, magandang gabi. Oh, thank you so much, Prince. Always support kami, ma'am. Andito po kami. Thank you so much. Syempre, alam po ninyo, marami nangyari sa akin during ng campaign and after po ng election. Pero siguro hindi ko na po i-detalye lahat. Kaya isa lang masasabi ko, hindi nyo ako natinag, di ba? hindi nyo ako natakot, you know. Alam nyo naman kung sino kayo. Ang sa akin lang siguro, ganun talaga yung tao pag walang ginagawang masama, hindi ka matitinag. Hindi naman yun ang dahilan para dahil lang nagtaksil kayo sa akin, mawawala na ako ng gana or aalisan ko na yung inumpisahan ko. Hindi po ako ganun. Basta inumpisahan ko, tatapusin ko yan ng maayos at wala po akong tinatapakang ibang tao. So, nasagot ko na yung pagdating sa politika na wala pa akong balak. At syempre, ito pa, mayroon pang tanong. Hindi lang yon. Sino daw yung susuportahan ko sa susunod na eleksyon? Kung kayo po nagsasaliksik at naghahanap, ganun din po ako. Kasi ayoko pong sumama sa taong hindi ako sigurado. Kailangan iisa yung damdamin namin, iisa yung pananaw namin sa pagtulong. Sana po yung mapipili natin o kung sino man, hindi tayo mamimili dahil mas mayaman, dahil mas kilala, mas sikat. Hindi po yun. Hindi na po yun ang batayan. Ang batayan ngayon ay ano bang nagawa niya. Siya ba talaga totoong naglingkod? Kasi as much as possible, mas gusto ko po suportahan yung hindi political dynasty. Yung hindi yung matagal na tapos siya na naman. Marami pa hong tao na pwedeng maglingkod po sa atin. Ito, babatiin ko lang po yung mga bagong dating. Chanda Monleon, hello po ma'am. Shout out from Batangas Line, San Andres, Bukid, Manila. Hello, magandang gabi po. So, wala pa akong masasabi sa ngayon kung sino yung susuportahan po. Siguro ang magandang paraan na gawin po natin is tingnan natin maigi kung talaga bang itong pipiliin nating tulungan or susuportahan ay katulad natin. Yung bang may damdamin siya, nasa cameraman o wala, nasa posisyon o wala, may pera o walang involved, andyan ba siya para sa atin? Mahirap sigurong hanapin, medyo mataas yung standard, pero kailangan natin taasan yung standard natin. Kasi mas lalong bumibigat po yung buhay kung hindi po natin bibigyan ng standard yung mga taong maglilingkod po sa atin. Anyway, ako naman po ay nandito para din tumulong po sa ating mga kababayan at hindi na po para isipin yung politics. Magtulungan na lang po na tayo para naman kahit paano, kahit tayo lang, kung hindi tayo napapansin minsan, malaking bagay po pag nagbibigay tayo ng suporta sa bawat isa. Syempre, ano raw po nasabi ng aking pamilya after election? Nalungkot po sila. Actually, mas nauna pa silang umiyak sa akin. Mas naramdaman po nila yung sakit. Pero ako, tinulog ko lang po ng isang gabi. Tapos nagdasal ako ng taimtim. And then, sabi ko nga sa Panginoon Diyos, siguro lahat ng bagay may tamang panahon. Ang sa akin lang po, sinasabi ng iba na, ma'am, huwag po kayong mawala ng pag-asa, tumakbo po kayo ulit.
Madali pong sabihin, pero siguro mas magiging maingat na rin po ako at mas pipiliin ko na po yung mga taong pwede kong makasama sa daanan na dadaanan ko at tatahakin kong muli. Ma'am Pin Jose, iboboto ko kayo sa susunod na election. Ako, thank you so much. Kahit wala pang election, 'di ba? Nag-promise ka na. Maraming salamat. Talaga namang pag mga ganyan po yung mga naririnig ko, talaga namang nakakagaan ng loob. Hindi po talaga maiwasan. Actually, hindi naman maiiwasan pagdating ng politika. Kanya-kanya pong mukha yan, kanya-kanyang paraan. Pero sana lang, kahit na iba-iba po yung mukha natin, sana totoo lang. Walang pabago-bago ng mukha. Kasi pag pabago-bago, parang mahirap ng paniwalaan, ano po. So, yung pamilya ko, syempre nalungkot. Ako naman, hindi na po ako masyado nagtanong, ano ba nangyari, ba't ganito? Kasi, bago po nangyari yun, alam ko nang mangyayari. Kaya lang sabi ko nga po, pinagkatiwala ko na po sa taong bayan yung magiging resulta. Pero hindi po ako nahihiya. Ano man po ang naging outcome naging results ng politics ko noon tinanggap ko po yun. Wala namang masama. Ano po, wala po tayong magawa. Ang sa akin lang po, siguro action speaks louder than words. Mas tignan na lang po natin yung nagawa at yung gagawin pa. Para mas masiguro natin na, okay, siya talaga or dapat talaga siya. So, yun lang po. Ngayon, plano ko po talaga soon. Inaayos ko lang po yung mga programang ibababa ko. On my personal way lang po yan. Wala po akong sinasandalang politiko. Wala po akong hinihingi. Ayoko po ng ganun. Mas gusto ko yung sarili ko. Mas gusto kong ipagmalaki na yung ginagawa ko pong pagtulong, wala po akong pinagbabatayan dahil may hiningi akong tulong. Ayoko po ng ganun. Gusto ko po talaga, tutulong ako sa sariling paraan ko na hindi po tayo makakasagabal at makakaperwisyo sa ibang tao. So, ito po, marami nagtatanong din sa akin. So, sa ating mga naka-online, Rosenda Vasquez de la Rosa, tatakbo ka ba ulit na mayor? Kanina po, nasagot ko na po yan. Wala pa ho sa aking kaisipan, sa aking puso sa ngayon, sapagkat ang puso ko po ay nasa pagtulong pa rin. Ano man po naging resulta ng huling eleksyon, sabihin na po natin na, ma'am, parang unfair naman sa inyo, ma'am. Alam po ninyo, pinaka-the best po talaga is tanggapin natin yung sitwasyon. At alam ko, darating yung oras na mangyayari po yung lahat ng ating kagustuhan. Salamat sa mga tulong yun sa senior. Ay, thank you rin po. Yung pagtulong ko po sa mga senior, talaga namang bukal sa aking kalooban. No? Hindi po ako nag-isip ng kahit na ano. Alam po ng Panginoon yan. Sabi po ng ating meron pa ako mga questions. Ang sabi po sa akin dito ng ating mga supporter, ano daw yung masasabi ko ngayon sa present situation natin mula sa flood control project, mula sa krisis sa gasolina, mula sa mga politiko na hanggang ngayon, 'di ba, hindi pa rin nila napapanagutan yung mga nangyari. Actually po, nakakalungkot sapagkat ngayon natin na-discover na matagal na pala itong sitwasyon natin na lumala na lang kasi wala pong nakapansin, marahil wala pong nakapuna o naglakas ng loob. Nakakalungkot po ang korupsyon yung sa flood control project sapagkat inaasahan po natin na sa maraming budget po na naibaba. Dapat sana super ganda ng kalsada, naiiwasan yung mga aksidente, may mga ilaw yung mga highway natin. Sana pag merong aksidente o merong pong mga sitwasyon meron kaagad, alam mo yon, meron kaagad na area na emergency na area kung saan yung mga tao merong mapupuntahan. Nakakalungkot talaga. So sana, hilingin na lang natin sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na panagutin yung talagang may sala. Lalo na po sa matinding korupsyon na naganap pagdating sa flood control project. Ang taong bayan wala pong hiningi. Hindi natin masabing ibabalik kasi kapag binalik, saan mapupunta? Saan ba dadalhin? Hindi natin makikita. Miss Cherry Ann Abilong, kapriti mo, Mamar. Thank you so much. Maraming salamat. Hello, magandang gabi, Ibrahim Parcol. Magandang gabi sa mga kaibigan natin at mga supporters at mga
kasamahan natin sa Baseco. John Emmanuel, hello, magandang gabi sa'yo. Sana, di ba, mapanagot. Kasi, ang swerte naman nila, ang dami na nila nakuha, tapos wala pa silang kasalanan, di ba? Mahal ng Pangulong Bongbong Marcos, ang pwedeng siguro talagang gumawa ng paraan para malaman natin yung katotohanan. Sino ba talagang may sala? At sino ba talaga sisihin natin? At paano ba nila ibabalik yung mga nawala sa atin? Ngayon naman, sa krisis ng gasolina, talagang hirap. Kasi pag tumaas ang gasolina, lahat tataas. So, sana mabigyan ng tamang atensyon ito at mabigyan ng solusyon. Although, nalaman ko at napapanood ko naman sa TV na merong mga ayudang nabibigay. Pero, alam nyo naman, isang araw mo lang gagastusin yun. 2 araw, 3 araw, wala na. Ang gusto talaga sana natin, yung pangmatagalan na solusyon. Kahit hindi na tayo bigyan ng pera, sa ibang paraan, trabaho, bawasan yung tax, hindi natin alam kung ano pang paraan yung pwede na mabigay sa atin, na mabigyan tayo ng assurance na meron pang paraan, di ba? Hindi lang yung aasa tayo sa ibang bansa dahil may mga nagsusupport sa atin. Kasi tayo yung nandito sa loob ng Pilipinas So, mas higit tayo siguro dapat yung magbigay ng solusyon para sa mga kababayan natin. Kung ako lang tatanungin, mas gugustuhin ko pa na bigyan tayo ng programa na pwedeng tayo na ngayon gumawa. At the same time, yung pagtulong na sa bawat pamilya, hindi mapuputol sa isang ayuda lang. Diba? Diba tama ba ako? Baka may mga gustong mag-question dyan. Tanungin nyo lang po. Ipasok nyo lang inyong mga katanungan at ito po'y sasagutin ko direkta sa inyo. Siyempre, itong aking live ngayon ay maipopost ko rin po sa aking YouTube account na Super Mara. So, sana subscribe po kayo sa aking YouTube account dahil dyan talaga ma-share ko po lahat. Mga advices na pwede ko raw ibigay sa mga tao. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Huwag po tayong mag-give up. Kasi hanggat nandito po tayo sa mundong ibabaw, ibig sabihin talagang merong pag-asa at meron pa tayong magagawa. So marami pang katanungan. Meron pa nagtanong sa akin na kailan ba daw ako makikitang muli. Nako, kung ako lang po tatanungin ninyo kahit bukas, gusto ko makita nyo na ako. Kasi gusto ko na rin po kayo makitang muli. At syempre, namimiss ko rin po yung mga kasamahan natin, yung mga kasama natin na nandyan. Na alam ko naman naghihintay lang po kayo at nagmamasid. So sana yung mga pagmamasid ninyo, di ba? Pagka nakita tayo, mai-share nyo rin sa akin. Para kahit paano, meron tayo exchange of words na words of wisdom para meron din akong mapulot at kayo rin may mapulot sa akin. So, alam po ninyo ang mahal ng gasolina ngayon. Sobrang mahal. Parang siguro isang way na rin yan para kung malapit lang, wag na lang sumakay, maglakad na lang. Or kung may mga lakad yung pamilya, siguro isahang sakaya na lang, sabay-sabay na lang kayo lalakad para makatipid. Tapos sa budget naman ng pagkain, talagang dahil ngayon naman ay darating ang Holy Week Pag ano rin siguro, fasting, 'di ba? Konting fasting tayo, kain ng mas maraming gulay, ng isda. Kung ako may nagtanong sa akin kung magbabakasyon ako, wala pong pambakasyon at wala pong balak. Sapagkat ang gusto ko po talaga magnilay din. Excuse me. Gusto ko rin po talaga magnilay at syempre gusto ko po na mabigyan ng time yung sarili ko makapag-reflect at the same time ay mabigyan din po ng oras yung pagdarasal ko talaga. Yun yung medyo talagang isa sa mga gustong-gusto ko pong gawin. Hello, Dagdag Nels. Kay Nels, hello, magandang gabi. Sana bumaba ka ulit, anak. Naku, wag po kayo mag-alala at ako po ay talagang may balak naman bumaba. Pero hindi para sa politika, kundi para sa inyo po. Para sa mga bata. Ay nako, Miss Marisa, talagang yung mga bata, ang gusto ko pong bigyan din ng isa sa mga programa ko sapagkat naniniwala ako yung mga anak natin ngayon, yung mga apo natin, kailangan talaga ng gabay. Hello, Jamil. Magandang gabi. Teka lang po, medyo mabilis. Okay, Cherry Abilong, ingat ka, may trabaho pa raw siya. Sabi ni Rosendo, dinaya ka ma'am sa amin, binoto kita, hindi lumabas. Naku, baka napunta sa iba. Baka napunta sa iba, sandali lang po Baka napunta sa iba, pero okay lang yan. Baka malay nyo, may bonus yan sa iba, kaya napunta.
Ayan. Ang tanong sa akin, sandali, nako, talagang pasensya na po kayo sapagkat ako hindi sanay mag-online mag-isa. May mga kasamahan naman tayo dito pero kailangan ko po talagang personal. Mama, kailan ka po papalaro po ulit sa live mo po? Miss na po namin. Ako, malapit na soon. Magpapalaro tayo. Hindi lang laro, pagtulong din syempre. Ayoko naman nung dahil lang naglalaro tayo saka tumutulong, hindi po. Parang way lang natin yung para may excitement. At the same time, talagang ang purpose ko naman po ay makatulong. Yung pagdaya po sa akin, kayo na pong bahala. Pero sa akin, alam na po natin yan. Hindi na po siguro natin kailangan pang, alam niyo yun, parang ever since the world began, nung pinanganak ako, parang nangyayari na ata yan eh. Kaya lang, kawawa ka nga lang kung ikaw yung biktima. Actually po, right after election, dami nag-message sa akin. Sobrang dami. Parang libo-libo. Sobra-sobra po. Kaya maraming salamat sa mga nagbigay mensahe sa akin. Sandali, babasahin ko lang po yung mga katanungan ninyo. May tanong po ako, ma'am, kung mararapatin ninyo, meron pa po ba kayo masigit na plano para sa ating mamamayan? Hala, nawala. Hi, Black. Good evening. Momon de los Santos, magandang gabi. John Emmanuel, you are the best mayor. Hindi nila nakita kakahiyang ikaw pa rin ang mayor namin. Thank you so much. Ito yung tanong niya. Kung meron pa ba kayo mas higit na plano para sa ating mamaya maliban sa senior, if ever man lang po? Number 1, yung mga bata. Gusto kong bigyan ng programa pagdating sa edukasyon yung mga bata. Like, hindi ko alam, bibisitahin sila sa eskwelahan, bigyan ng reading materials, tulungan sila, kausapin. Siyempre sa ating mga solo parents at kahit yung sa mga magulang na may partner, siguro kailangan natin ng mga programa para dyan kasi isa yan sa talagang nangangailangan din ng tulong. Kasi pag mag-isa ka, mahirap. Pag dalawa kayo, mahirap din. So siguro, isa po yan sa talagang pinag-iisipan ko kung anong programa po yung nababagay. Pero lahat po yan, mga bata, solo parents at mga magulang, talagang gusto kong tulungan kasi mahirap pagka wala kang katuwang. Kung kayo po ang nasa posisyon ngayon, sabi ni Nels, ano po ang supporting ibibigay at nahakbang ng among magiting na mayora? Sandali Anong hakbang? Una-una, dahil tayo may mga nakaupo, may local government, hindi naman natin susuwayin sila at never din natin silang parang, 'di ba, yung parang sasalungatin. Kundi tutulungan lang natin, dadagdagan lang natin yung tulong. Pero sa akin kasi, talagang mas maganda kung personal kang tutulong. Meaning, ikaw yung bababa, ikaw yung makikipag-usap, ikaw yung magpapaliwanag ng programa. Although may mga tao tayong kasama, pero hindi naman natin pwedeng iasa sa kanila kasi tayo yung may programa. So kung ano man yung tulong na maibibigay natin, tayo po yung personal na bumaba talaga. Hello Jamil, aking ina-anak, magandang gabi sa iyo. Nako, pasensya na kayo ha, talagang medyo ngayon lang nagkaroon ng oras. Meron pang tanong wait lang po. Ba't gano'n? Ang bilis naman ito, pag pinindot mo lang siya, sabi ni Odi Acuña, your choice is good as mine, Ma'am Mara. For me, you're the only one, Ma'am Mara, I know who is fighting for the right of the people of Manila, especially senior. Thank you so much. Nako, marami na po siguro na Alam nyo, isa lang po sa mga talagang nakita kong magandang nagawa natin, lalo na po nung mga oras na walang pumapansin sa mga senior citizen, tayo po yun nandyan, nakikipag-usap, nakikipagsayawan, nakikipagkwentuhan, nakikipagkantahan. Masayang masaya po ako sapagkat wala po akong hinangad kung hindi mapansin kayo at makita kung ano ang halaga ng ating mga senior citizen. Yun po talaga. Ngayon nakikita ko po yung resulta na kahit paano nag-aagawan sila, ako mapagmahal sa senior, si lolo at lola, ingatan natin, bibigyan natin ng ayuda. Yan po talaga yung pinangarap ko para sa inyo. Hindi lang yung ako po ang magsasalita at magsasabi, kung hindi gusto ko po lahat sila magkandarapa sa inyo. At yan po yung isa sa mga achievement na nakita ko po na naging resulta ng ginawa po natin. Masaya po ako dahil nakita ko po
dahil binigay natin lahat ng pagmamahal, natakot sila dahil baka isang tao lang yung tignan nila. Hindi ko po inisip na ako lang po yung tignan ninyo. Mas inisip ko po, tignan kayo ng karamihan. Kaya isa po yan sa tagumpay ko. Hindi man po nanalo ako last election, hindi ko naman din masasabing galit ako. Hindi po ako galit. Pero ang gusto ko po talaga, nung ako po'y bumababa sa mga kababayan natin sa bawat barangay, nakarating po ako ng mga probinsya on my own, kasama ang aking team, ang aking pamilya, tumutulong, ang aking mga vloggers, mga supporters. Ito po yung hinangad ko sa inyo. Yung mapansin kayo at hindi nila kayo pwedeng baliwalain. Ito po yung isa sa mga pinangarap ko na gusto ko pong marating ninyong mga senior citizen dahil entitled po kayo sa respect at pagmamahal na kahit ano pong mangyari ay hindi kayo pwedeng baliwalain dahil lang sa kampanya. Gusto ko po may kampanya o wala, bigyan kayo ng halaga sapagkat kayo po ang nakatulong kaya kami nandito ngayon. Talagang yun po yung masayang-masaya ako. Sinasabi nila sa akin, ma'am, ginagaya ka na. Okay lang po yan. Wala mong problema sa akin kahit gayahin pa nila ako, gayahin ng gayahin. Pero para sa kabutihan ng mamamayan, para sa kabutihan ng mga lolo at lola natin, mga magulang natin, okay lang po sa akin. Wala pong problema. Pero sana po, yung paggaya na ginagawa nila, sinamahan nila ng puso at damdamin. Sana po sa ating mga senior citizen, hindi po ako nawala. Hindi po ako parang dahil tapos na yung election, hindi po. Every minute, every day of my life, palagi ko po kayo naiisip. Masaya lang po ako dahil marami na pong nakakakilala sa inyo. Marami na po ang nag-acknowledge. Sabi nga nila, ma'am, bakit yung NCSC dapat man lang sana binigyan kayo ng award? Hindi ko na po kailangan. Marahil ang award lang po na maaari nilang ibigay sa mga katulad nating tumulong ay ibalik lang po sa taong bayan yung talagang pagtulong na nararapat para sa kanila. Yun lang, masayang-masaya po talaga ako. Kung ako po ay tatanungin ninyo, gustong-gusto ko po kayo makita. Gustong-gusto ko po kayong makamusta. Gusto ko po sabihin sa inyo na ito pong nangyayari na kayo po ay napapansin na kahit ng mga politiko. Gusto kong malaman nyo na masayang-masaya po ako doon. Hintayin nyo lang po, lolo at lola, mga nanay at tatay. Yung pagbabalik ko po ay pagbabalik po ng tagumpay natin. Hindi na po para meron pa tayong gawin na mapansin. Hindi, napansin na po kayo, wag po kayo mag-alala. Yung pagsasamahan po natin ay hindi po matatapos dahil lang sa eleksyon o dahil may nakaupo. Hindi po ganun. Ang gusto ko lang po talaga, matamasa po ninyo yung mga programa at yung mga talagang kailangan tulong na ibibigay po sa inyo. Pagdating sa kalusugan, sa personal na pangangailangan, sa pagkain, sa respeto, sa pagkilala sa inyo. Kaya ito po, gusto ko rin mangyari po sa ating mga solo parents, sa mga magulang, na bata pa, na mga anak po natin na nagsisikap. Alam nyo, yun po yung kailangan nating gampanan. So sabi ni Nels, meron pa siyang sinabi na sabotahe man po tayo ng 2 liko. Umaasa po kami na magigising ang marami sa nakikitang malaking hindi patas na serbisyo ng ating lungsod. Ang iba po labis na nagsisisi. Ako, alam mo Nels, sa totoo lang, ang dami nagsasabi sa akin. Siguro talagang totoo yung kasabihan na ang pagsisisi nasa huli. Pero sa ngayon, habang may ibinibigay ang ating gobyerno na tulong, magpasalamat pa rin tayo. Kasi mahirap yung pinagdadaanan din natin. Kaya kaunting bagay, maliit na bagay, malaking bagay, pagpasalamat natin. At siguro, imbis na magalit tayo, gampanan na lang natin yung ating role bilang isang tao na kailangan talagang yung pagmamahal natin, hindi naman natin bibigyan lang ng tuldok or ng kondisyon, 'di ba? So kailangan natin talagang mahalin yung kapwa natin. Meron pa nagtanong, ba't daw ano daw masasabi ko ngayon kay sa present na mayor ng Manila.
Kasi pag binanggit ko yung pangalan, baka intriga pa eh. So, alam naman natin kung sino, hindi ko nababanggitin. Sabi dito, ano daw masasabi ko? Isa lang masasabi ko. Siguro nakita mo na kung ano yung hirap ko nung bumaba ako sa bawat barangay. Sana na-appreciate mo din na yung pakikipaglaban ko sa mga senior citizen ay hindi pakikipaglaban sa gobyerno or sa isang politika, sa isang politiko. Hindi. Kundi yung nakita ko na bumaba ka at kahit paano, 'di ba? Nakita mo, mahirap. Kasi iba't ibang kwento ng mga senior citizen natin, pakikinggan mo, ilalagay mo sa puso mo, tapos tatanungin ka nila, ma'am, ano bang pwedeng maitulong po ninyo sa amin? Yun pa lang alam ko na intindihan mo na kung ano yung nangyari sa akin at nang ginawa ko. At ako naman nandito lang para suportahan kung sakaling kailanganin din ninyong aking tulong. Eh ako matyaga naman ako, wala akong pinipili. Basta makakatulong ako. Bumababa nga ako, walang sukulay. Bumababa ako, walang kain. Hindi ako nag-aayos. So, wala akong arte sa ganyan. Basta bumaba ako kahit ano pang itsura ko. Ang tao, hindi ka naman titignan sa itsura mo lang eh. Kung maganda damit mo, maganda itsura mo, hindi eh. Kundi, ano yung damdamin mo pag bumaba ka? Yung ngiti mo ba talagang totoong ngiti galing sa puso? Yung bang pakikipag-usap mo at yung support na binibigay mo sa mga senior eh talaga bang totoo? So, siguro naintindihan mo na. Ako naman nandito lang para magbigay ng support. Kung kailanganin, just in case, 'di ba? And I'm sure hindi mo naman siguro kailangan kasi baka iniisip mo kakumpetensya pa ako, hindi. Ako nandito lang para tumulong as individual. Wala po tayong kagalit. Wala po tayong pinaparinggan. Ang sa akin lang po katotohanan na it's about time magtulungan tayo. Wala pong ibang tutulong sa atin kung hindi tayo lang. Wala pong iba. Maniwala po kayo sa akin. Ngayon, kung meron pa ho kayong katanungan, pwede nyo pa hong ipasok. Pero, baka pwede mga personal na. Wag na yung politics. Basta ako, masaya ako sa mga senior citizen natin. Kasi nakita na nila kung anong meron sa inyo. Kung bakit kailangan po kayong tulungan. Lahat po tayo papunta sa senior age. Lahat po tayo mararanasan natin. Sumakit yung likod, balakang, lumabo yung mata, mahirapan, sumakit yung mga buto, lahat mararanasan natin. Ito na po yung preparation natin para malaman natin na darating ang oras na mararanasan natin yun at kailangan tulungan na po natin yung bawat isa. So, ang sa akin lang, maraming salamat po. Sa mga supporters ko po, maraming salamat. Nandyan pa rin po kayo. Ako naman, di ko na siguro kailangan ipagmalaki po yung mga tulong ko sa iba. Kung meron man po ako hindi nababasang message, paumanhin po sapagkat siguro sa sobrang dami rin, tambak-tambak na po ang mensahe sa akin. Unti-unti ko lang pong tinitignan, nire-recover ko po, binabasa ko kahit na 2 years ago pa yung message. Kahit 1 year ago pa, binabasa ko kasi gusto kong makita ano ba yung damdamin po ng ating mga kababayan. Ako naman po nandito lang para sa inyo. Yung pagtulong ko po, ibababa ko direkta sa taong bayan. Wala pong ibang pagdadaanan, kundi direkta po sa inyo. Yung programa na ilalatag ko po yan ng direkta sa inyo. Hindi ko na po kailangan siguro i-announce pag malaki. Pero tayo naman po hanggang ngayon, tumutulong pa rin kasi hindi na po natin pwedeng maialis na may mga kababayan tayo nangangailangan ng tulong at hindi natin pwedeng baliwalain. Hinihiling ko lang na tayo po ay magbigay ng pangunawa sa bawat isa. Tulungan natin ng local government. Siguro imbis na kutsain natin, tulungan na lang natin kasi wala naman tayong ibang pwedeng gawin kung hindi tulungan ang bawat isa. Debbie Espeleta, hello, good evening. Wendy, hello, good evening. Thank you so much. Maraming salamat. Oo, alam ko naman nandiyan lang kayo para sa akin at ako naman ay nandito lang para sa inyo. Marami po tayong kababayan. Ang hangad po ang kasaganaan. Pero ito po ay mangyayari kung magiging parte tayo ng buhay ng bawat isa. Mas mapapadali sapagkat kung magsasama-sama nga tayo at magtutulungan, mas madali po para sa ating lahat. Ano man tulong kaunti, dagdagan ng isa, tulungan ng isa, malaking bagay na po yan. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. Siyempre, alam ko, nagdi-dinner na yung iba. Ito naman po, ipopost ko sa aking YouTube account mamaya.
Sa mga katanungan po na ibinigay ninyo, maraming salamat. Sana nasagot ko po ang inyong lahat, personal man yan, politika, mga plano. Masayang-masaya po ako sapagkat ibig sabihin yung interest po ninyo sa akin ay hindi nawawala. At definitely ako naman po, hindi nawawala yung pagmamahal ko sa inyong lahat. Marami po tayo mararanasan sa mga susunod na araw. Pero ipanalangin po natin lahat ito sa Kanya. Ibigay po natin sa Kanya ng lahat. Isuko po natin sa Kanya. At siguradong may liwanag po tayo makikita. Alam ko, mahirap puro dasal lang. Pero kailangan pa rin po natin yan. Mahirap ang buhay Mas lalo po kung wala tayong panghahawakan. Yung pera nawawala. Pero yung ating faith, yung ating pananampalataya at pagkilala na mayroon pong nasa taas na tumitingin sa atin, hindi po mawawala sa atin yan at kailanman na hindi mababawasan. Kaya thank you so much dahil winelcome nyo pa rin po ako sa aking Facebook account ngayon, sa aking YouTube. Maraming salamat. Thank you so much sa mga nagsabi maganda pa rin ako. Kayo ang higit na mas maganda kaysa sa akin. Kasi I'm sure talaga namang, 'di ba? Ang sarap naman talaga mabuhay Kailangan lang maging kontento tayo at maging masaya. At syempre, sa ating mga senior citizen, magandang gabi po at namimiss ko na po talaga kayong lahat. Sino man po yan, saan man po kayo, ano man po ang inyong ginagawa, ako po si Mara, Super Mara na lagi po nandito para sa inyo. Pinaikli ko na po yung pangalan ko, Super Mara na lang, para hindi na kayo mahirapan. Ngayon naman po, sa aking mga supporters, very loyal supporters, maraming salamat. Sana yung pag-live ko ay makatulong po na malaman ninyo na nandito pa rin ako. Good evening, Rebecca Carino, magandang gabi. Please subscribe my YouTube channel, Super Mara. Tulungan po ninyo ako kasi mas gusto ko pong maibahagi sa inyo yung kagandahan ng buhay natin kahit na marami tayong nararanasan. Ngayon po, siguro after po ng aking live, uumpisahan ko na po talagang i-layout or ilatag yung aking programa. Malapit na po yan. Konting-konting hintay na lang. Talagang ganun, pinapahaba ko pa po yung aking hair. Joke lang. Maclean Farbio. Sandali Farbo. Maclean sa Abedra Farbo. Since day one, always here po. Thank you so much. John Emmanuel, sabi niya, the best daw ako. Thank you so much, OD. Question po, Mamara, why is Manila so important to world history? Aba, syempre naman. Kung walang Manila, walang Pilipinas. Kung walang Manila, walang Dr. Jose Rizal, walang mga history na magaganap, walang mga bayani. Kaya po ang Manila ay napakahalaga. Dahil ito po, yung talagang pinanghawakan ng Pilipinas na tayo po ay nasa mapa ng history na. So, kailangan talagang alagaan, pagkaingatan, pagbutihin po natin na mas makilala pa tayo sa magandang paraan. Hindi lang yung makilala dahil marami nang nangyayari. Kay Kati Tapang, hello, magandang gabi. Mahirap naman puro negative tayo. Huwag na po tayo magpaka-negative kasi sayang naman po. Papangit tayo. Masisira po yung ating beauty at health. Thank you so much, Miss Anne. So, malamang nagdi-dinner na kayo. Ano bang dinner ninyo ngayon? Ako hindi pa po ako kumakain. Wala pang lunch. Pero kanina nag-breakfast ako. Kaya lang dahil sa dami po ng ginawa may mga meeting, may mga nilakad, may mga, alam nyo na, ang dami po Kailangan mabuhay Kailangan patuloy pa rin yung buhay natin So, wala na po kayong katanungan. Sabi nga nila, ma, magpa-games ka naman. Nako, paano ba natin isisingit ang games? Raybot Alison, hello, magandang gabi sa'yo. May baby sa likod mo, ma'am. Naku, wala yun. Manika ko lang yun. Manika ko lang yun. That's my doll. Hindi. Siyempre, kasama sa inspirasyon ko yan. Sabi ni Nels, kailan po muling masisilayan ng aming super? Malapit na. O, diba? Nako, baka naman kayo hindi mag-abang sa akin. Iba pa mag-abang, ha? Rebecca Carino, yes. Yes po, ma, maganda po ang Manila. Diyan po ako. Ay, nako, talaga naman. Ako rin Manila girl talaga ako Jaylene Robiso, good evening. Ayan, hindi pa din po kami nag-dinner ng family. Gumagawa po kasi kami ng palaspas ngayon. Ay, talaga, wow. Nako,
Saan ba kayo nagtitinda? Maclean Farbo. Kasi talagang bibili ako ng palaspas. Oo nga eh. Minsan parang ako, mas simpleng pagkain, mas masarap. Sa totoo lang, hindi complicated. For example, magluto ka ng talong. Diba, ihawi mo lang. Torta na. Itlog na lang. Or, yung talong, hiwain mo. Prito mo lang ng kaunti. O, ulam na. Okay, bumili ka ng okra, 1 tali, 2 tali sa palengke, healthy na. Pakuluan mo lang. Ang sarap na, palambutin mo lang siya. Wala pang dinner, ma'am. Mara, pinakaabangan po. Ay, naku, maraming salamat, Miss Ann. Thank you so much. Ako, hindi ko alam paano kayo pasasalamatan. Teka. Hindi ko alam kung paano ba tayo magkakaroon ng programa, lalo na dito sa online. Ay, Ma'am Rebecca, senior na po kayo. Wow! Congratulations! Welcome to the senior club. Wow! Steam with bagoong. Ano steam? Ano steam? Steam okra with bagoong. Yes, masarap. Tama. Sa may Holy Redeemer po, ma'am, po pwesto na po kami. Ay, Holy Redeemer. Saan po eksaktong location yon? Ulam namin, sinigang sa... Ay, ang sarap naman. Sinigang sa miso. Hindi, actually po, ang niluluto namin ngayon, ano ba tawag doon? Nakalimutan ko tuloy. Ano ba tawag dito? Naku, nakalimutan ko. Napakabait mo po sa mga... Ay, thank you so much. Ako, kayo rin po. Sobrang bait ninyo at ang pagtsatsaga. Para lang kami po ay mabuhay. Kaya mas higit po kayong napakabait. Oo nga eh, chumika. So, ano bang chika pa gusto ninyo? Sige. Sabihin niyo sa akin, steamed veggies, ay masarap yan. Okra, broccoli, di ba? Carrots. Nako anak, doon ka na muna. Binabubbles mo ako talaga. Gusto niya magkaroon ng bubbles around me. Ang ulam ulam namin kare-kare. Tapos nagpaprito ako ng isda na bangus. Kasi mahilig ako sa isda. Mahilig din ako sa gulay. So, yung kare-kare, siguro konting laman, mas marami yung gulay na kinakain ko. Medyo talaga nag-gain din po ako ng weight because of my hormonal imbalance. Dahil siguro nagtitake na rin po ng mga medication. Pero pinagdarasal ko nga na maging normal na. Kasi ang hirap nang magkaroon ng hormonal imbalance kung ano-ano nangyayari sa katawan. Tama po, dahil sa mahal ng bilihin, enough na yung repolyo na ginisa may halong itlog. Ay nako, masarap po yan. Ako yung repolyo, gigisa ko lang sa sibuyas, kamatis, konting carrots kung meron. Kung wala, okay na po yun. Masarap na. Konting toyo, gisa mo sa kamatis, sibuyas, ay masarap na po yung repolyo. Sa may barangay Santol, Holy Redeemer, Quezon City po, madami na po kasi nakapwesto Manila kayo. Wow! Sige, pag may chance ako, dadaan ako dyan, ha? So, ayan. Good evening. Hi Marites Aquino, good evening sa'yo. So baka may mga habol question pa kayo kasi nag-iisip ako kung ano kaya. Sige, magpapagames ako siguro. Ay, anak, hulaan ninyo ilang taon na ako. Joke. Yun ang pinag-games, ilang taon na ako. Sorry, nagsalamin tuloy, tinanggal ko yung salamin ko. Naku, baka mamaya pangit yung mga sagot nyo. Wag na yung tanong na yun, ayoko na lang. Sino mo ka matanda? Yung preset na nakaupo ako. Joke. Wendy, repolyo with sardines. Ay, oo, masarap yan. Actually, yung sardinas, siguro gisa mo lang siya sa sibuyas. Masarap na rin yan eh, no? Pag wala talagang repolyo, for example. Or kaya sayote. Kasi masarap siya na may gulay talaga, actually. Sabi ni Odi Acuña, 47. O sige, kung sino yung tamang sagot, ha? Mananalo ng 1,000. 16 years old, OA ka naman, ha? 18 years old. 45 word, grabe, 40s na talaga ako. Sorry. Sana may mahirap din kami dito sa lugar namin. 44 years old, oh my God. Maraming salamat. 39, 48, 40 years old. Naku, sino kaya makakahula? Ng tamang edad ni Super Mara. Naku, Kati Tapang, 45, Jam Animal, 42. Haha, mukha kang 30 years old. Ay, yan ang pinaka sa lahat ng gusto kong sagot. Mukhang 30 years old. Ay! Teka po, wala pa ka nakakasagot ng tama. 42.
37, 38 po. Aray ko. Anak! Nagbo-blow. Sorry po, nagbo-blow ng bubbles. Naku, mahirap talaga may Jonakis, may baby. Naku, sino kaya wala nakakahula ng edad ko? Naku, sige. Sandali Yung kung wala makahula, yung close to na lang. Hello, yan, Pilo. Good evening sa'yo. 48, 38, 44, and 40. Don't bubbles here, anak. Don't bubbles here. Wow. 46, 46. Naku, nakikita. Naku, nakikita. 46, 41, 45, 34. Oh my God. Thank you so much ang mga nagsabi ng 30 plus. Okay, sige. Yung ano na lang, yung nakakatuwa na nagsabi. 37 years old. O 52, hindi naman po. Wala pa akong 50. Sorry po. Wala pa akong 50. Kayo talaga, nasa 40 plus lang, ano lang ako, late 40s. Sino kaya ang nakasagot na mas malapit? Teka lang po Okay. Teka, pipiliin ko na po kung sino. Sandali, I have to write kung sino yung nakasagot ng malapit. Wala pa rin nakakasagot, sorry. Ay, 56. Oh, naku, hindi po. Napakalayo. Okay. Meron ng nanalo. Nakasagot ng tama. Kung sino yung nakapagsabi. Okay, sige. Medyo overtime na po tayo. Okay. So, sino pa kaya? Okay, sorry po. Stop na po natin. Meron na pong nanalo. So, ang nakahula po talaga ng aking edad. Nako, kahit na sabihin natin, ayoko na talaga sabihin sana. Pero sandali, compute kaya natin. 2026, talagang siniguro. Ang nanalo po na tatlo, okay, bibigyan ko po kayo ng taga 1,000 pesos tomorrow. I-Gcash na lang po sa inyo. So, paki-PM lang po ang inyong Gcash account. Ang nanalo ay si Maclean Farbo, si Miss Ann Arcedere ba yan? Sorry Aridese, Miss Ann Aridese at si Prince Nick. Ayan, yung tatlong nanalo. Maclean Farbo, Miss Ann Aridese, and Prince Nick, nanalo kayo ng tago 1,000 pesos each. Kasi nahulaan nyo, ang aking edad ay nasa 49. Sorry. Teka, magpo-49 pa lang ata ako. So, 48 pa lang. Hindi, 49. Ay, hindi, 48 pa lang po. Pero kasi pinili ko na lang yung close Yung at least one year gap. Okay na po yan. So, okay. 48 years old. Diba? Hindi matanggap Magpo-49 pa lang this year. So, paki-message po yung inyong Gcash account para bukas ma-Gcash po natin. Pasensya na, wala po akong personal Gcash. Si Maclean Farbo, Miss Ann, and Prince Nick. Kayo pong tatlo ay nanalo ng tag 1,000 pesos each. Congratulations! So anyway, mag-end na po ang ating live ngayong gabi. Unang-una, maraming salamat sa inyong lahat, sa lahat ng mga nangamusta sa akin. Thank you so much. Talagang thankful po ako dahil hindi pa rin kayo nawawala. Maraming salamat sa mga Manileño, taga San Andres Bukid, lahat po ng mga talagang kamag-anak ko po sa San Andres, lahat po kayo ay nagbigay ng saya sa akin at pag-asa na talagang nandito pa rin po tayo sa bawat isa.
Muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Please subscribe my YouTube channel, Super Mara. I-share nyo rin po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak at inyong pamilya. Dahil dito po marami nakaabang na sorpresa para sa inyong lahat. Good night! Have a good day everyone. Maraming salamat. Thank you so much. Bye! Mwah.